anong nangyaring sa modernong panahon kung kailan meron na tayong konsepto ng demokrasya at human rights, nagkaroon ng katulad ni Rosita na sa loob ng 25 taon naging alipin. Kinidnap sa Davao del Sur nung siya'y 8 taong gulang pa lang. Ibinenta, minaltrato ng amo, at pinagtangkaan pang gahasain. Ito ang kwento ng batang dinukot at ginawang alipin. Makalipas ang 5 dekada, hindi pa kaya huli ang lahat para makita niyang muli ang kanyang pamilya. Nitong nakaraang linggo, nakatanggap kami ng mensahe na di umano kinidnap siya taong 1965. Nagpapatulong na mahanap ang kanyang mga kamag-anak sa Davao. Natagpuan namin siya sa Santa Mesa sa Maynila, si Rosita Villarimo. Nawala ako nung 8 years old ako eh. Nung bata pa ako, nakatira ako sa tita ko sa Bago, Davao. Pumunta kami doon sa bahay ng Kuring. Niyaya niya ako, sabi niya punta tayong Maynila. Hindi ko naman alam kung anong Maynila, siyempre bata. Di sumama din ako. Sumakay na kami ng bus patungong Cagayan de Oro. Doon kami sumakay ng barko. Patungo naman ng Leyte. Nakipiesta kami doon. Pagdabot ng 2 linggo, pumunta naman kami ng Cebu. Nakipiesta din kami. Mga 1 linggo kami sa Cebu, pumunta kami ng Tacloban. Pagdating namin sa Tacloban, mga 1 araw, sumakay kami ng barko patungong Maynila. Pagdating ko sa Maynila, may dala na siyang 2 tao, yung mag-asawa. Mabait ba yan? Yung Norma, yung si Mr. Bunyo. Nagkapira pa yata siya kasi nakita kong binigyan siya ng pera nung Norma. Sabi nung Kuring, wag daw akong umalis dyan dahil kukunin daw niya yung nanay ko at magkita daw kami. Hintayin daw yung nanay ko na darating din dito sa Maynila at kukuhanin daw ako. Kaya naghintay ako, nagtiis ako dyan hanggang 1 taon. Minaltrato po nila ako hanggang sa tinutukan po nila ako ng baril. Kasi nagtangka po akong lumayas. Tapos nahuli po nila ako at sabi nila po, dumayas na po ako ulit, papatayin daw po nila ako. Konting pagkakamali ko, tinatadyakan ako, kinukurot, sinasabunutan. Galit na galit ako doon. Sa tuwing suntok niya sa akin, sabunot niya sa akin at kurot niya sa akin, kulang pa siya na dapat ang gawin sa kanya, ipako rin siya sa cross. Sobra siyang manakit. Wala siyang pangundangan. Akala niya, hayop ako, nasaktan niya. Nung siguro kung binibilang ko yung luha ko, sinasahod ko, 1 drum na siguro, wala akong magawa, kundi umiyak ng umiyak. Hindi nila ako pinapakain. Iniiwanan ako, kinukulong ako sa bahay, kinakandado lahat yung pinto. Masakit na masakit talaga, masakit. Parang hanggang ngayon nga nagkakaroon ako ng trauma eh. Tumakas ako tapos pumunta ako kay Saling. Sabi ni Saling, bakit marami yung kiklat yung mukha mo? Sabi ko, kinukurot po ako. Bakit ka umalis doon? Sabi ko, lumayas na ako, wala na akong mapuntahan. Tinago nila ako sa isang kabinet na maliit. 1 oras nila ako doon nakayuko ako tinago kasi hinanap ako ng Norma. Sabi nila sila mag-asawa, pag nakita ko yung bata na yun, patayan. Hindi na yan makakalayas ulit dahil papatayin ko na. Si Saling, inihabilin si Rosita sa isa pang kasambahay, si Betty. Si Betty ang nagdala sa akin sa Ilocos. Ganun din, wala din nangyari sa akin. Nagsasaka din ako doon. 3 taon yun, nagsasaka ako. Ang ginawa ko, lumayas din ako doon. Tapos bumalik ako kay Manang Saling. Tapos nung 16 ako, tinangka akong ripinong matanda na natatay nung pinagdalhan sa akin ni Manang Saling, yung biyanan niya. Nung siya'y nag-25 anyos, nagdesisyon si Rosita na bumalik kay Saling sa Santa Mesa.
kung saan muli niyang nakita ang dati niyang kababata, si Rodrigo, na kinalaunan nakatuluyan niya. Bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Naka-anim ng palit ng presidente ang Pilipinas mula nung kinidnap si Rosita taong 1965. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin siyang kaide-ideya kung paano hahanapin ang kanyang pamilya. Nung subok akong nagsulat, bumabalik ang sulat ko. Parang natanggap ko na wala na, nagsusulo na lang ako. Nung gusto ko nang umuwi, na may pera na ako, wala akong idea kung saan ko sila pupuntahan. Kasi hindi ko yun gaanong alam yung lugar na yun. Meron ako nakilala din na taga Davao din na sabi niya, kilala ko yung mga magulang mo. Kinuha yung damit ko, malita ko. Hindi naman pala. Kaya wala rin. Kaya nagkaroon ako ng trauma na hindi na ako magtiwala. Maski sabihin niyan, taga Davao sila. Nagagalit ako sa sarili ko. Kung minsan nga sabi ko, bakit ba ako sumama dito at pumunta ako dito sa impyerno na lugar na ito? Mismo nga, sarili kong anak, naiinggit nga ako eh. Sabi ko nga sa kanila, nakakainggit kayo kung ikukumpara sa dinanas kong buhay. Kasi kayo hindi nyo naranasan ang dinanas ko. Naging matapang ako kasi ang katwiran ko, wala namang magtatanggol sa sarili ko kundi ako lang. Minsan, pag may problema ako, pupunta ako simbahan. Ako lang mag-isa. Ang lakas ng pinanghahawakan ko lang. Kaunti lang itong ninanas ko kung ikukumpara kay Jesus Christ. Ayon kay Rosita, tiga-barangay San Miguel, Magsaysay, Davao del Sur daw sila. Tandang-tanda pa niya ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid. Yung panganay, Leonela. Tapos ang pangalawa, Teresita. Tapos ako, Rosita. Tapos yung sunod sa akin lalaki, Ben Binido. Tapos Junior, Gregorio Junior. Sa mga itsura po ng mga kapatid niyo, ano po yung naaalala ninyo? Wala na akong matandaan. Maski nga sa ate ko, hindi ko matandaan. Maski nanay, tatay ko, hindi ko na natandaan. Gusto kong humingi ng sorry sa kanila. Miss na miss ko na ang mga kapatid ko. Talagang miss na miss ko na sila. Sa nanay ko, gusto ko lang siguro matanda na siya. Hindi na nila ako naalala. Sana buhay pa sila. Gusto ko lang may paalam sa nanay ko na malaman ko po nanay. Mga kapatid ko, namimiss ko na ho sila. Lalo ko nga namimiss po ngayon. Namiss ko pa lalo pag may sakit ako na walang tumutulong sa akin. Namimiss ko sila. Sana buhay pa yung mama ko, papa ko, mga kapatid ko. Day, nandito pa ako, Day. Sinubukan ng aming team na tumawag sa Magsaysay sa Davao. Pero wala raw silang kakilalang Rosita Villarimo o pamilya Villarimo. Kaya hinanap ng aming team ang mga Villarimo sa Facebook. May nakausap kaming nagngangalang May Villarino Masing at ang kanya raw ina, si Evangeline Villarino, na isa raw sa mga pinangalanang kapatid ni Rosita. Yun nga lang, magkaiba ang spelling ng kanilang mga apelyido. Tugma nga lang ang kwento ni Rosita at ni May na si Evangeline may nawawalang kapatid na ang pangalan Rosita. Kaya agad nang lumipad ang aming team papuntang Mati sa Davao Oriental. Doon agad natunton ng aming team ang magkakapatid na Villarino, sina Leonela, Teresita, Lolita, Evangeline, Mira, Jimmy, Dominga, Vinny Benido at Charlie. Tugma sa lahat ng mga pangalang ibinigay ni Rosita ng kanyang mga kapatid. Kasalukuyang nakatira ang mga kapatid ni Rosita sa barangay Don Mariano. Sina Leonela, Vinny Benido at Charlie sa Sagingan nagtatrabaho. Sina Teresita, Evangeline, Mira at Lolita may mga sariling babuyan. At meron nga raw silang kapatid na nawawala na ang pangalan Rosita. Gikan ni adto, hantod karon wala na lang makita abong igsuon. Dugay na may hanom sa iya nga. Mapalis na ako ba? Ang akong mga ginikanan nagpangita sa ilaha-iyaha. Pagtuwag lamang ako, namatay na ang abong igsuon. Mawala nga.
Naningkamot mi nga unta nga mayroong ta nga matabangan mi nga makita na mo nga mong igsuon. Si Rosita. Dili mi nagkita niya ba kay dito gibiyaan ko nila sa manambulan at ako pagabot pa pagkaton ako sa Davao del Sur wala naman siya nga naging si mama nga nagtrabaho daw nga ningingon ko nga kinsa may iyang giupanan nga ingon siya nga kuwan daw kanang nanindahan daw niya ang pangalan daw Kuring. Ilang taon na raw nilang hinihintay na bumalik si Rosita. Sinubukan daw nila itong hanapin. Ang dumukot sa kanya, hindi na rin daw nila nakita pa. Pero naasa kong hunauna sa akong ginikanan nga kung makakwarta daw sila dako, pangitaon gid daw. Hantud karon nagapangita mi. Gusto ginamo siyang musudog. Naging mabigat daw ito para sa magkakapatid, lalo na sa kanilang ama't ina na pumanaw noong taong 2000 at 2009 na hindi man lang nalaman kung nasaan na si Rosita. Yun talaga namin ang aming kapatid kasi sinabi sa ina ko noon nga mayroon kayong kapatid nga nawawala. Hindi pa siya namatay, sinabihan kami nga hanapin ninyo yung kapatid ninyo. Mintras nga, bisan namatay na sila. Pangitaon daw namo siya ang among igsuon. Amo na siyang igsuon. Matagal na ako nagdasal nga. Sana ang Panginoon nga magatandog kaniya nga makita namin siya. Hindi man daw sila umaasa pa na makikita pa si Rosita. Malakas pa rin naman daw ang kanilang kutob na buhay pa ito. Rosita, kung saan man ka ngayon. Matagal na kami naghanap sa iyo. Yung mga kapatid, nakikinig ka ngayon. Gusto na mo makita. Matagal na kami naghanap sa iyo. Wala lang kami pira para maghanap sa iyo. Nitong Huwebes, kasama ang kanyang anak, pinalipad namin si Rosita patungong Davao. Buong akala niya, sasamahan siya ng aming team sa paghahanap. Sana makita ko po silang lahat. Sana buhay pa yung magulang ko. Hindi niya alam na nahanap na namin sila. May tao. Ikaw man ang. Sila, nandiyan na si Leonila. Oo, ito sila nila. Ang bahay namin ito. Ikaw ang kapatid ko. Ikaw, pinitne. Kahit sino mang magkapatid siguro, kapag 5 dekadang nagkawalay sa isa't isa, ganito rin ang mararamdaman. Sunod na pinuntahan ni Rosita at Leonila ang iba pa nilang mga kapatid. Andiyan si Ate Bibi, si Teresita. Yes po. Ikaw si Bibi. Yes. Igsuon ka na ako. Igsuon na to, nakita na dyan. Nakita na to, igsuon. Isa man na siya. Bunso na, bunso. Dugay ka nung wala mo makita, ate. Tigtiyas na. Ganun-ganun pa mag ate. Awa ka kailan na Ang
ang pinakahuli nilang pinuntahan. Ang siya pa naman daw pinakamalapit kay Rosita, si Vinnie Benido o Dodong kung kanyang tawagin. Ikaw ba yun si Nini? Oo, ako gani. Ako gani. Ako yung lagi. Biyan mo dito sa kanya. Magbulok mo na. Ito na sa iyong Baligyan ako daw-daong ko, inakukusin ko siya. Ina ko pumpuko, siya ina kong matulog. Takot sa kanila. Sana wala mong kanaguntak ka nung inugay na mong panahon. Ako kayo malo. Usulat ko sa inyo. Kung kayo malo, balik na. Kayo sulat. Pwede bangita ni tatay sa imo. Abot sa mga balay bukid doon. Kanya mingon na dugtong pa rin din ko ringan. Tuwa na po ng Manila. Tuwa na po ng Cebu. Tanino. Gidakog Cebu niya, gidakog Leyte, gidakog kanang kuan, kanang ya sa Tacloban, ya kayo Manila. Ya kung gibaligya dito, nakita na ako nga gitagaan siya kwarta. Ipinakilala na rin nila kay Rosita ang kanyang mga pamangkin, pati na ang kanyang mga apo. Masayang masaya ma'am, kasi nakita ko na sila. Buo na yung buhay ko, buo na yung pagkatao ko. Kasi lagi akong sinasabihan sa amin, nabubuli po ako. Nabubulot lang daw ako sa basura. Maganda man ang ending ng ating kwento kay Rosita, mahirap pa ring isipin at tanggapin na may ganitong nangyari sa ating lipunan. Paano pa ba nila maibabalik ang mga naaksayang sandali, ang mga maliligayang okasyon at ang mga pangyayari sa kanilang buhay na dapat pinagsaluhan nilang magpapamilya? Mga katanungang hindi madaling sagutin pero pansamantala itatabi muna. Ang mahalaga, magkakasama na sila. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.